Magandang umaga po ulit sa bawat isa. May salamat sa Diyos sapagkat wala na ako sa TV ngayon, hindi live na. Okay. Pero salamat sa Panginoon sapagkat kahit na wala ako, nasa TV lang tayo. Nandito po kayo lahat. And I'm sure na kumilos ang Panginoon sa inyo sa salita niya na nahayag noon pong isang linggo. At ngayong umaga, nagpapasalamat tayo ulit sa pagkakataon na mapag-aralan natin ang kanyang salita. Natin pong titingnan sa John chapter 3 verses 26 to 30. Hiniling ko po ang bawat salita tayo magsitindig. Basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Okay. Sabi po sa verse 26, "And they came to John and said to him, Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, he is baptizing, and all are coming to him." John answered and said, "A man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. You yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. He was right as the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, his joy of mine is fulfilled." Together, he must increase, but I must decrease. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa pagkakabasa namin ng inyong salita. Salamat po sapagkat ang mga talatang ito ay meron pong gustong ipahayag sa amin ngayon po umaga. Na ito po, Panginoon, ay magagamit namin sa amin pong umuhay sa taong ito. Dalayan ko po, Panginoon, na kung paano mo kami tinuruan at binigyan ng pangunawa ng mga nagdaang mga linggo. Yun din po, uli ang aming hinihingi na gawin po sa amin ngayong umaga. Help us to understand and help us to apply this in our lives. Ito, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapunta po kayo. Ngayon po ay panahon na ng eleksyon. Ewan ko kung meron kayong kamag-anak, kakilala na tatakbo, na senador, congressman, or mayor, councilor, at iba-iba pa. At sa kanilang pangangampanya, meron silang iba-ibang mga slogan, na mga ginagamit. At mga slogan na ito ay pang-akit, na hopefully or hoping na dun sa mga slogans na yon ay maiinganyo ang lahat. Lalo na yung mga ayaw sa kanila na pagdating ng eleksyon ay bumoto. Di po ba? Tayo po ay believe sa mga leaders na mayroong magandang worth ethic, at the same time, napakaganda ng mga sinasabi. Di po ba? At sa buong mundo, marami po tayong mga kilalang leaders na yan. Isa na po dyan ay si Winston Churchill. Sino nakakilala kay parang Winston? Okay, ito sinabi niya. Basahin niya po natin. Ready? Begin. "The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty." Diba? Ano ba kayo? Pessimist ba kayo? Or optimist? Okay? So, pessimist, ito yung mga laging nega. Na sa kahit anong opportunity, parang laging, ay, may problema dyan. Pero yung mga optimistic naman, in every difficulty, ang naisip lang lagi niyan ay yung mga opportunity. Katulad ng mga, ako bilib ako doon sa mga tao na pag nakakita ng basura, nakakaisip ng kapaki-pakinabang na produkto. Yun ang mga optimist. Sa kahit anong sitwasyon, sa kahit anumang kondisyon ng kanilang buhay, positive lagi. So, alin kayo dyan? Then, ang sunod ay si parang Abraham naman, Lincoln. Okay, ano sinabi niya? Ready? Begin. Basahin natin. Go. "If you want to test man's character, give him power." Okay? So, gusto mo malaman kung sino ka talaga. Kung sino talaga tayo. Bigyan mo siya ng kapangyarihan. Bigyan mo siya ng pera. Pasikatin mo siya. Doon mo daw malalaman ang kanyang totoo na pagkatao. And then, ang sabi naman ng sariling atin. Okay? Si Ninoy. Basahin niya po natin. Ready? Begin. "I will never be able to forgive myself if I will have to live with knowledge that I cannot
Something. And I did not do anything. Totoo po yan, ano? Diba? Ilan na yung mga bagay na pinalagpas nyo na meron kayong pwedeng magawa, pero dinedma nyo lang. No? Natakot kayo o kaya ay nahiya kayo. Diba? Sabi ni Ninoy, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Okay? Pero salamat sa Panginoon sapagkat binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Okay? Meron pang isa, ito yung kapapanalo lang, si Donald Trump. Alam niyo ba kung bakit daw siya nanalo? Because of that slogan of his. Anong sabi niya? Make America great again. Di ba? Nakakakilabot yun. Nung pamarinig mo. Lalo na sa nararanasan ng Amerika ngayon. Di ba? Kung merong isang tao, isang leader, na magsasabi na, I will make America great again. Talagang kahit yung mga Democrats, no, ay napaboto kay Donald Trump. No? Kasi, alam niyo po mga kapatid, tayo pong lahat, nai-inspire tayo sa mga statements, sa mga quotations, no? Na pagka ang tinutukoy niya ay kung paano ka mag-i-improve, no? Paano ka madi-develop, paano ka magiging dakila, di ba? Kung paano ka sisikat. Interesado tayo doon. Pero kung halimbawa, itong pag-uusapan natin ngayon, kung ganito kaya ang ating leader, ganito ang kanyang sasabihin, susundin kaya natin siya. O kaya, mananalo kaya ito sa eleksyon? Pagka ganito ang kanyang slogan, He must increase, but I must decrease. Di ba? For example, kung sa panahon natin ngayon, kung halimbawa si John the Baptist ay kandidato, ito ang ibig sabihin niyan. Siyang iboto mo. Huwag ako, kasi mahina ako. Okay? So, bubutuhan niyo po ba yun, yung taong yun? Maliban na lang kung naiisip niyo na nire-reverse kayo. Di ba? Pero mga kapatid, pagka ito ang nakakita natin, susundan ba natin ang leader niya? Na mga kapatid, alam niyo ba? Ngayong umaga, sa ating pong pagsisimula ng taon ito, this attitude of John the Baptist, ang pinaka dapat na maging attitude po natin, matutunan po natin na gawin for us to enjoy this year, no? For us to have a better 2025. Okay po? So, ngayon pong month ng January, pinag-uusapan natin itong panalangin ni Haring David. No? Sabi niya, teach me your way, Lord. Okay? And I hope, and I pray, ngayon pong, would you believe, ngayon po ay last Sunday na ng January. Next week, February na, ano? So ano na natutunan natin sa simula ng taon? Diba? Ano na ang natutunan natin na paraan, no, ng Panginoon? Diba? Meron na ba siyang ibinubulong sa inyo? No? Meron na ba siyang sinasabi sa inyo? Okay? Sapagkat para maging meaningful ang ating pong taon, we need to follow the way of the Lord. Okay? So the first Sunday, pinag-usapan natin yung mga dapat nating ipanalangin para magkaroon tayo ng mas mabuti na 2025. And then the following Sunday, a new chapter in our lives. Ano ang dapat magiging tugon natin? Anong dapat nating gawin pagka nagbukas ulit ang panibagong yugto sa buhay natin? And then last Sunday, follow the true shepherd. No? Kailangan po natin ng mag-aakay sa atin ngayong taong ito. At wala tayong dapat piliin at sundin na taga-akay kundi ang tunay na pastor, which is the Lord Jesus Christ. Okay? So sino ang inyong pastor? So, sino ang iniisip niyo na aakay sa inyo ngayong taong ito? Are you conscious about it? No? Alam niyo ba na dapat may mag-aakay sa atin? Meron. Sapagkat kung hindi ang Panginoon ang mag-aakay sa atin ngayong 2025, sasabihin ko po sa inyo, lahat ng inyong plano, lahat ng plano natin, lahat ng gusto natin mangyari, mabibigo po yun. No? Sapagkat ang Panginoon, the true shepherd, no, alam niya kung saan tayo dapat pumunta
Alam niya kung ano ang dapat nating iwasan para makarating tayo ng tagumpay pagdating ng December. Okay? We need to follow the true shepherd. Ngayon pong umaga, ang pabagat po ng ating pong mensahe, more of Him, less of me. No? More of Him, less of me. Okay? Ngayon pong 2025, ito po ang aking panalangin sa bawat isa sa atin. Na ang makikita ng mga tao, every time na nakikita nila tayo, is the Lord. Nakikita nila how the Lord is blessing you, how the Lord is teaching you. Sapagkat by doing that, no, sapagkat sa pangyayaring ganun, ma-attract sila sa atin. More people will want to know the Lord. Di po ba? Hanggat hindi nakikita ng mga tao ang Panginoon sa buhay natin, kahit na magaling tayo mag-share ng gospel, kahit na tayo ay tapat sa pagsimba natin, di ba? Kahit na tayo ay laging nagbabasa ng Bible, lagi tayong nananalangin, if people doesn't see or don't see the Lord Jesus in our lives, what we are doing is nothing. Hindi tayo magiging blessing. Kaya, the only way for it to happen is dapat itong prayer or itong statement, no, na sinabi ni John the Baptist. More of me or more of Him, less of me. Ngayong umaga, mas iniisip niyo ba na bawa sa pagpupunta kayo sa isang gathering, ang una niyo bang iniisip kung bakit kayo pupunta doon ay ano ang makukuha mo? Ano ang mapapala? Pag pupunta kayo sa church, ano ba ang mapapala ko dito? Meron akong isang nakausap, nung ako po ay nasa Germany pa, meron isa akong lalaki na nakausap. Ang sabi niya, ayoko na magpunta dyan sa church. Sabi ko, bakit? Hindi ako nabe-bless sa pastor. Hindi ko gusto na yung kanyang mga mensahe. At sabi niya sa akin, pastor, gusto mo kausapin natin yung pastor ngayon? British yung pastor. So sabi ko, sige, kausapin natin. Ano niyo ba sinabihan niya talaga? Direct yung pastor. Sabi niya, I'm not blessed with you anymore. Parang naglaki yung mata ng doon. Sabi ko nga, kung ako kaya sinabihan ito, atakin ako siguro sa puso. Maiiyak ako siguro pagka. Pero alam niyo mga kapatid, kung ganun nga ang thinking mo pagka pupunta ka sa church, kumbaga tayong lahat ay hindi perfect. May makikita kang mali. May makikita kang flaws. No? May makikita kang weaknesses kung sa tao ka titingin. No? This is what I'm learning. No? These past few days and weeks. Na talagang bago ka pumunta sa church, you pray. No? You prepare yourself. At sabihin mo, Lord, please help me meet you when I go to church. Nakakatuwa na magkikita-kita tayo, kung makikita ko si ganito, si ganyan. Pero sana ang overall purpose natin kung bakit tayo pupunta sa church is to meet the Lord. And you know what? Every time na pinag-pray talagang nagkakaroon ako ng encounter sa mga. Talagang sa message, sa mga kanta, sa mga special numbers, grabe, tumatama yun sa akin. And after that church, after the gathering, talagang busog ako. Parang hindi ko pinagsisisihan at hindi ko sinabing, di ba, minsan pagka ganun niya yung focus mo, no, pagka hindi ka na-bless sa message, parang, ewan kong nasabi niyo dito, parang nakasimba pa. O kaya parang hindi ako sumigma. Di ba ba? Mga kapatid, napakahalaga. Ngayong taong ito, let us set our hearts na sa pagpunta natin sa church, it will be more of Him, less of me. Kung hindi ka man pansinin nung pinuntahan mo dito, okay lang. Hindi tayo magtatampo. Kung hindi mo nakuha kung ano yung gusto mo, okay lang. Basta na-meet mo ang Panginoon. Basta sa iyong pag-uwi, sa iyong pag-alis, meron kang napulot, no? Meron kang nakuha, kahit isa lang, no? Na sinabi sa iyo,
alam mo, sinabi sa iyo ng Panginoon. Okay po? So, kung babalikan natin itong John chapter 3, makikita po natin na ang kwentong nito ay nagsimula pa sa John chapter 1. No po? Nung ang Panginoong Jesucristo ay finally 30 years old na siya at nagpakilala na siya, no, sa buong Israel. At sa kanyang pagpapakilala, itong si John the Baptist na kanyang pinsan. By the way, si John the Baptist ay 6 months older sa Panginoong Jesucristo. Okay? So halos magkaedad lang sila. Pareho silang 30 years old. No? Pareho silang nasa prime, okay, of their lives. At ito nga, nagbabaptize si John the Baptist at dumating nga dito ang Panginoon Jesucristo. At ang sabi ni John the Baptist, "Behold, the Lamb of God." No? Tapos nung sabi ng Panginoon Jesucristo, "Pwede mong bautismuhan mo ako." Ang sabi ni John the Baptist, "Hindi, dapat ako bautismuhan mo." Pero sabi ng Panginoon, "Kailangan akong bautismuhan mo para matupad, no, ang sinabi ng Panginoon." Okay? And then after that, yun yan, nakita natin, bumukas ang langit, no, bumaba ang dove, and then nagsalita ang Diyos. "This is my beloved Son, whom I am well pleased." At talagang namanga ang lahat ng mga naandoon nung araw na yun. And then nagkaroon ng himala. Pagkatapos niyan, ay pumili na ang Panginoon Jesucristo ng kanyang mga apostles, mga disciples, and then siya ay naghimala sa wedding sa Cana, and then inayos niya yung temple, and then pagdating sa chapter 3, ito kinausap niya si Nicodemus, no? Yung Pharisee na gusto talaga nilang malaman kung ano ang truth, kung sino ba talaga itong si Kristo. And then pagdating dito sa verse 22, yan, nagdebate na yung mga disciples ni John at saka yung mga Hudyo. Sino ba itong Jesus na ito, no, na bagong dating, no, na yung mga contacts natin, no, yung mga sumusunod sa atin, nakukuha niya. Sabi ng mga apostles. And then, ito nga, sinagot siya ni John the Baptist. At dito nga sa verse 30, sabi niya, "He must increase and I must decrease." So parang, ano kaya magiging reaction nyo kung kayo ang mga disciples ni John? No? Inaagawan ka na ng mga contacts. No? Inaagawan ka ng mga members. At dapat, di ba, lumaban ka? No? At lalo tigit si John, di ba, si John, mas matanda siya kay Christ. At saka mas established na si John. Di ba? Marami na siyang following. No? Kumbaga sa mga vloggers ngayon, marami ng followers, no, million na yung followers. Tapos, pagdating nitong pinsan niya, naglilipatan doon. Diba? Pero hindi lumaban si John. Anong sabi niya? More of him, less of me. Mahirap itong sitwasyon na ito. Bakit kailangan natin ding ma-develop itong ganitong attitude pagdating sa Panginoong Jesucristo at pagdating sa pamumuhay natin dito sa lupa? Bakit kailangan ang makita ay ang Panginoon? Bakit ang dapat itaas sa buhay po natin ay ang Panginoong Jesucristo at hindi tayo? Meron pong tatlo tayong makikita na dapat gawin, no, para mangyari po itong statement na ito sa atin. At sa ating pong pag-aaral ng tatlong bagay na ito na dapat natin gawin, masasagot yung bakit dapat natin itong gawin. Bakit kailangan natin magpakumbaba? Bakit kailangan natin itaas ang Panginoong Jesucristo? So ano yung una? No? Para maabot natin o magawa natin itong more of Him and less of me, ang una na dapat mong gawin, we need to know Christ deeply. No? Kailangan kilalanin natin, no, ang Panginoong Jesucristo ng mas malalim, no? Magkaroon tayo ng mas intimate, no, relationship with the Lord. By the way, gusto ko pong itanong sa inyo ngayong umaga, kumusta ang relationship natin sa Panginoon? Kung i-describe ninyo ang relationship niyo sa Panginoon, is it intimate? No? Or casual lang?
Gaano kalalim ang pagkakilala natin sa Panginoon? Meron ba tayong desire to know Him more? Or sabihin natin, enough na yun. Enough na yung alam ko. Enough na yung meron akong memorized na ilang mga talata. No? Enough na yung si Jesus ang aking tagapagligtas. Enough na yun. Ganun po kayo. Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi lang yun ang gusto niya. Ang gusto niya magkaroon ng mas malalim pa na relationship sa Kanya. At ito po si John the Baptist. No? Kaya niya nasabi yung more of Him and less of me. Because he knew Christ deeply. Pero, tandaan niyo po ito mga kapatid. Ang pagkakilala sa Panginoon, it is a process. Okay? Hindi pwedeng, kailangan palang makilala ko ang Panginoon. Babasahin ko ang Biblia ngayong taong ito. Hoping that after that, kilala ko na ang Panginoon. No. In fact, hindi po enough ang lifetime to know the Lord. Pero, dapat po sa ating buhay sa mundong ito, habang lumilipas sa mga araw, yun po ang desire ng ating po mga puso. Sa Philippians chapter 3, sabi ni Apostol Pablo, no? I forget everything. Ano? I treated everything, my accomplishments, no? As nothing. Para makilala ko lang si Christ. Kaya kong i-sacrifice lahat for me to know Christ. Ngayong umaga, ano ang effort na binibigay natin to know Christ? Enough na ba yung alam natin? Do you want more of Christ? So, kailangan po na para matutunan natin ang magpakumbaba, para matutunan natin na may taas ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, we need to know Him deeply. Kung titingnan natin ang sabi sa John chapter 1 verse 31, sabi po ni John the Baptist, I myself did not know Him, but the reason I came baptizing with water was that He might be revealed to Israel. As I've said, ito ay pinsang buo ni John the Baptist, ang Panginoong Jesucristo. No? Yung nanay ni John the Baptist na si Elizabeth at si Mary na mother naman ng Panginoong Jesucristo ay magkapatid. Okay? Pero kahit na sila ay magpinsang buo, magkalayo sila, no, ng lugar, hindi sila nagkikita parati. Nagkita na lang sila nung 30 years old na sila. At yun nga, sabi ni John, I myself did not know Him, but the reason I came baptizing with water was that He might be revealed to Israel. Hindi ko siya kilala. No? Pero kaya ako nagbabaptize ay para maihanda ang kanyang pagdating. Okay? So sabi mo, Pastor, kailangan makilala si Jesus deeply. No? At kaya sinabi ni John ay dahil sa kilalang-kilala niya ang Panginoon. No. Dito po sa simula, hindi pa niya kilala. But look at the progress. Okay? Pagdating sa Luke chapter 7 verses 18 to 19, sabi niya, John's disciples told him about all these things. Calling two of them, he sent them to the Lord to ask, are you the one who is to come, or should we expect someone else? So, hindi nanatili si John the Baptist na I did not know Him. Pagdating dito sa Luke, no, ang sabi niya, he sent them to the Lord to ask, are you the one who is to come, or should we expect for someone else? Ang ibig sabihin, nagpatuloy yung kanyang curiosity, yung kanyang pagkilala. Kung sino ba ito? Parang hindi kasi makapaniwala si John the Baptist siguro. Kasi anak ito ng karpintero katulad ng iba. Parang napaka-ordinaryong tao nito. Ito na ba talaga? Pero kung babasahin po ninyo yung verse 20, ang sagot dyan ng Panginoon, doon sa dalawang inutusan ni John, ang mga bulag ay nakakita, no? Ang mga may sakit ay gumaling, ang mga lumpo ay lumaban. Yan ang sabihin mo sa kanya. Sapagkat ang prophecy po sa Bisaya na darating, gagaling, no, ang mga may sakit, no, makakakita ang mga bulag. Okay? Mabubuhay ang mga patay. Yun po ang prophecy. So, indirectly, sinagot ng Panginoon, yes,
I am the Messiah. Okay? And then pagdating dito sa John 3 verse 29, anong sabi niya? He who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. He identified himself as the friend of the bridegroom. He is not the bridegroom, but he is the friend. Kaya sa kultura po ng Amerika at saka ng Israel, sa kasalan, yun yan, ito yung role ng best man natin. Okay? So nakaraang kasalan, ang best man dito ay si Jaire. No? Siya ang John the Baptist. Di ba? At ang Kristo ay si Jimmy. Wala ako sa gusto. Anyway, kaya merong best man. At ang talagang main function ng best man is to reveal who is the bridegroom, to prepare his way. Kaya nga sa reception, no, di ba, may portion doon na magsasalita ang best man, no? At kwento niya kung sino ba yung groom. Di ba? Ano yung buhay nila paglaki, habang sila lumalaki, no, bakit sila naging mag-best friend. Yun po, dito po kinuha yung kulturang yun, no, na may best man, to reveal, no, who is the groom. Okay? At ganito po ang ginawa ni John the Baptist. Ipinakilala niya, inihanda niya, no, ang Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya, I am the friend of the bridegroom. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga yung salitang friend, no, sa mga Israelites. Sapagkat, according po kay King Solomon, ang sabi niya, a friend loves at all times. Pagka sinabihan kang friend, no, ng mga Hudyo, you are my friend, you will be his friend forever. Kasi, dahil sa ganito, kanilang practice. Yung mga friends dito sa atin sa Pilipinas, di ba? May best friend ako noong ako elementary, pero ngayon hindi ko na siya best friend. No? Parang hindi na kami magkakilala pagka nagkikita kami. Di ba? At yung mga, kumbaga sa atin, ewan ko kung tama ito, huwag mong asahan na yung friend mo ay lagi mo, siya na rin yung magiging tao dito. Magiging kaibigan mo siya hanggang bukas. Maybe merong ilan, pero hindi lahat ng mga friends natin. Pwede natin sabihin, we love each other at all times. Pero itong mga Hudyo, ganito ang kanilang practice. When they call you a friend, they will love you at all times. Kaya, nung sinabi ni John na I am the friend of the bridegroom, ibig sabihin, meron silang deeper, stronger relationship. Okay? And then, sabi ko si John 15, basahin nga po natin. Ready? Begin. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from the Father and made known to you. So, ito rin ang naging treatment niya sa mga apostles. No? Dati, servants ang tingin ko sa inyo. But now, I call you my friends. Why? Sapagkat lahat ng sikreto, lahat ng alam ko, i-reveal ko sa inyo about the Father. Okay? So, yan po ang kahalagahan ng friendship, or when you're called a friend. Mga kapatid, ngayong umaga, paano ba ang ating pakikipagkaibigan? Sino mga kaibigan nyo? Ilan ang mga kaibigan nyo? How do you treat them? May kontrata ba yung inyong friendship? Ang Panginoon Jesucristo, wala siyang kontrata. Ang mga Hudyo, pag nakipagkaibigan yan, talagang hanggang bukas. Okay? So, nagpapakita itong friendship na ito that your relationship is stronger and deeper. At ganoon ang naging relationship na ni John the Baptist at ng Panginoong Jesucristo. Kaya nasabi niya that more of Him
less of me. Mga kapatid, ngayong umagang ito, hindi mo kayang sabihin yan kung wala kang malalim na relationship sa Panginoon. Or, malilimutan mo parati yan. No? Lagi sa bawat pupuntahan mo, no? Sa bawat gagawin mo, ang gusto mo, ako. No? Ako. No? Hindi ko nakuha itong gusto ko. No? Hindi na ako pupunta dyan. O hindi ko na gagawin yan. Pero mga kapatid, kung tayo po ay may malalim na relationship sa Panginoon, mapansin man tayo, hindi man tayo ma-recognize, we will keep on. Sapagkat ang Panginoon, lagi niya tayong kita. Kita niya kung ano yung ginagawa mo para sa atin. Okay po? So yun po ang una na gusto kong makita natin. Ang sabi sa John 17:3, bakit ba mahalaga na makilala natin si Jesus? Bakit ba mahalaga na magkaroon tayo ng mas malalim na relationship sa Kanya? Ano po ang sabi sa John 17:3? Basahin niya po natin. Ready? Begin. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Magkakaroon ka ng eternal life, ng buhay na walang hanggan, when you know the Lord Jesus Christ. Okay? Ano pa ang sabi sa John 15:5? I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kung hindi mo kilala ang Panginoong Kristo, sad to say, you are nothing. We are nothing. Kung ang kilos mo, no, ang mga ginagawa mo, ay hindi bahagi ang Panginoon. Sa iyong pagpapasya, hindi bahagi ang Panginoon. What you are doing is nothing. Wala rin kwenta. Wala siyang kabuluhan. Di ba? So, napakahalaga na makilala natin ang Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Okay? So, kung siya ang source of your strength, okay lang ba na hindi kayo magkakilala? Di ba mas maganda makilala mo? No? Naalala ko si Michael Jordan, no? Nung siya ay rookie pa lang, may lumapit sa kanya nung trainer. Ano ang pangalan? Nalimutan ko na yung pangalan. Grover, yes. Thank you. Si Grover, no? Ay hindi pa nanuso ang computer, hindi pa siya marunong mag-computer. So, kamay, sinulatan niya yung mga players ng Bulls kung pwede siya ang magtitrain. At walang tumanggap except for Michael Jordan. At sabi niya, yung 30 days na usapan nila ay naging 14 years na relationship. So nalaman ni Grover ano yung mga weakness ni Michael, no, saan siya kumakanan, no, ilang steps yung ginagamit niya papunta sa kaliwa, sa kanan, gano'n. At yun ang mga dinevelop. So, ano po ang ibig kong sabihin? Kung kilala mo yung nagpapalakas sa'yo, at kung kilala ka rin niya, then you can do, sabi dito, anything. Hindi ibig sabihin itong doing anything dito ay pagka gusto mong lumipad, makakalipad ka. Kundi, ang ibig sabihin niyan, yung kalooban ng Diyos ay kaya mong gawin when Christ is with you. At yan po ang naranasan ni Apostol Pablo. And yan din po ay mararanasan natin if we know Christ deeply. Okay? Then, sabi sa 1 John chapter 2, verse 3, we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Ito po ang gusto kong matandaan ninyo. Malalaman mong kilala mo na si Jesus pag sinusunod mo na ang kanyang mga utos. Kilala niyo ba si Jesus? Do you know Him? Okay. Kayo lang makakapagsabi niya. Diba? Kumbaga hindi kung pwede kayong sabihin na tawag dito, na kayo mga suway kayo, yung mga stubborn, hindi ko po kayo pwedeng sabihin. Only you and the Lord knows kung kilala nyo na ang Panginoon.
So, gaano na karami ang mga utos ng Panginoon na ating sinunod. In fact, hindi sa dami ng utos ang sukatan, kundi yung willingness mo, yung readiness mo to follow kahit anong iutos sa iyo ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin na you know Him. At yun din po ang ibig sabihin na pagka sinusunod na natin ang kanyang utos. Pag hindi na tayo namimili, sometimes namimili tayo, ito pwede to. Pwede kayong sundin ito. And hindi ito pwede. Di ba? May mga ganun po ba tayo mga desisyon sa buhay? Namimili tayo ng susunod. Ang ibig sabihin nun, kailangan pa nating makilala ang Panginoon. Kailangan maisip po natin na ang utos ng Panginoon, mahirap man yan, no? Or madali, binigay ng Panginoon para makakabuti sa atin. Hindi para tayo pahirapan, no? Hindi lang para tayo masakitan, but to help us to become better and be prepared for heaven, for His coming. Okay? So, yan po ang unang gusto ko pong makita natin yung pong umaga. Paano tayo magiging more of Him? Paano natin i-apply ito sa ating pong buhay? No? Paano natin mararanasan itong more of Him and less of me? You need to know Christ deeply. Okay? I'm sure tayo pong lahat dito ay iba-iba ang level ng knowledge sa Panginoon Kristo. Pero nawa ngayong umaga, let us pray, and this is my prayer, that all of us will strive hard. This year, 2025, sana mas lumalim pa, no? Mas maging matibay pa ang relationship natin sa Panginoon. Paano yun? When we keep His commandments. Mas maging ready po tayo and willing to obey His commands. Ang pangalawa, para ma-develop o para mangyari po sa atin, ito pong sinabi ni John the Baptist na more of Him and less of Him. Hindi lamang know Christ deeply, but know your place properly. No? Alamin mo kung saan ka nakatayo. No? You have to know your place properly. Anong ibig sabihin when it is properly? Ang ibig sabihin, walang duda. No? Siguraduhin mo na yan ang pwesto mo. Okay? Hindi ka nag-aalinlangan na, dito ba talaga ako? Or doon? Or, dapat doon ako eh. Sa unahan ba ako? O sa likuran ba talaga ako? Anong ibig ko sabihin? Sabi dito sa John chapter 3 verse 28-29, sabi niya, you yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before Him. He who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom. So, makita mo natin dito, alam ni John the Baptist ang kanyang place. Ano ang place niya? He is not the Christ. Okay? I am not the Christ. No? Kasi sabi ng mga disciples niya, inaagawan ka na nung binaptize mo nung isang araw. No? Kumbaga, inaagaw na niya yung kasikatan mo. Okay? Pero ano sabi ni John the Baptist? I know my place. I know where I am. Hindi ako ang Christ. Hindi ako ang bida. Okay? Supporting actor lang ako. Support lang ako or extra lang ako. No? Sa kalooban ng Panginoon, sa plano ng Panginoon. I am not the main man. I am not the main person. It is Christ. No? At sabi dito, I am not the bridegroom. No? Hindi ako yung lalaki ikakasal. No? Hindi rin ako proxy. Di ba? I am the friend of the bride. He knows His place. O He knew His place. Tayo po ba, mga kapatid, sa buhay po natin, alam ba natin ang pwesto ng Panginoon at saka pwesto natin? Mga kapatid, ngayong umaga, nais ko pong makita niyo ito. Every time na hindi tayo humingi ng tulong sa Diyos, every time na hindi natin sinusunod niya kanyang instruction, we are telling God that I am the main person.
I got this. Yun ang sinasabi natin sa Panginoon. Kaya ko to, Lord. Kaya ko na to. Huwag ka na mag-abala, Lord. Kaya ko na to. Kaya ko na itong mapagtagumpayan. No? Kaya ko na itong malusutan. Di ba? Pero si John the Baptist, he is more popular than Jesus during that time. He is older than Jesus. Diba? At sa, kumbaga, in human minds, may karapatan si John the Baptist. But he knew his place. Alam niyang hindi siya ang dapat sumigaw, kundi ang Panginoon sa Kristo. Alam niya na meron lang siyang certain na dapat gawin. Yung magligtas, hindi siya. Yung magbigay ng blessing, hindi yun ang kanyang role. Diba? Yung mag-solve ng mga problema, hindi yun ang kanyang role. It's the Lord. Kaya mga kapatid, kung ano man ang pinagdadaanan at pagdadaanan pa natin, nawa ang Panginoong Jesucristo ang ating pong tawagan, ang ating pong maging gabay. No? Sapagkat yun ang rule ng Panginoon sa buhay natin. At once na magkaroon po tayo ng achievement, no, victory sa buhay natin, sana taas natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Kanya. Kahit na yung mga tao, pinapalakpakan ka, hinahangaan ka, no, merong iba nga na sumasamba. May napanood ako kahapon, si Messi, kilala niyo si Messi? May isang fan, tatakbo talaga siya. At ang nakakatuwa doon, hindi siya inisnab ni Messi, niyakap siya ni Messi. At nagpa-picture sila. Alam nyo, ginawa nung fan pagkatapos, siya ay lumayo at ginawa niya si Messi. Sabi ni Messi na yun. Diba? Ang sarap doon, di ba? Ang sarap sa pakiramdam nung ang daming humahanga sa'yo. At yun ang gustong ipaalam ng mga disciples ni John. No? Nahagawan ka na ng mga tagahanga. Pero ano sabi ni John? Mas dapat siya mas. Siya ang dapat sumunod. Extra lang tayo dito. You have to know your place. We have to know our place, mga kapatid. Tayo, we need to live dependently sa ating pong Panginoon. Never in our lives, no, na mamuhay po tayo na walang Diyos. Sapagkat magiging miserable lang ang buhay po natin. Kung kakalimutan natin, kung magtatampo tayo sa ating Panginoon. Okay po? So ano pa sabi pa ng Luke chapter 1 verse 76? Ito po ay prayer ni Hezekiah or song ni Zechariah, yung tatay ni John. Ang sabi dito, "And you, my child, will be called the prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for Him." So, pagkapanganak pa lang ni John, sinabi na ng kanyang tatay sa kanya, no? At sa lahat, no? Na he will be a prophet of the Most High. You will go on before the Lord, no? Mauuna ka at ipiprepare mo yung dadaanan niya. Okay? And then sa Isaiah chapter 40 verse 35, 700 years before nung ipanganak si John the Baptist, ito na yung prophecy. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Okay? Ito yung prophecy. No? Na darating yung panahon, may ipapanganak na maghahanda ng daan ng Panginoon. And then sa John chapter 1 verse 23, tinanong ng mga Pariseyo, no? Si John the Baptist, bakit ka nagbabaptize? Bakit ka nangangaral? Sino ka ba? Pagpakilala ka sa amin. Diba? Kasi, for 400 years, walang prophet. No? Ang ibig sabihin, pag walang prophet, wala silang guidance from God. Kasi, for 1,000 years, no, ang Panginoon nagpapatala lagi ng mga prophets sa Israel. At ang mga prophets, sila ang nagtuturo, sila nagsasabi kung ano ang mensahe ng Panginoon sa kanila. Pero, after ni Malakay, siya ang huling propeta, dumaan ang 400 na taon na walang mensahe ang Panginoon sa kanila. Grabe, no? Nakakalungkot yung gano'n. Kaya ano na lang kanilang pinaniwalaan, no?
kung ano-ano na lang ang kanilang mga sinamahan. Hanggang sa pagdating nga dito sa inalipin na sila ng Roman Empire. Imagine, inalipin sa sariling bayan. Kaya, finally, nung dumating itong si John the Baptist, nung tinanong siya, sino ka ba? At ito ang sagot niya. John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of the one calling in the wilderness, make straight the way for the Lord. So ito yung fulfillment ng Isaiah chapter 40. He knows or he knew his place. Okay? Alam niya no, na hindi siya ang bida, alam niya supporting cast lang siya. Okay? Ang sabi pa sa Acts chapter 25-26, ito yung mga tao na alam nila kung ano yung place nila. Okay? Basahin niya po natin. Ready? Begin. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. But Peter made him stand up, he said, I am only a man myself. So, ito po si Cornelius, isa siyang hintil, pinatawag niya, isa siyang leader, no? Pinatawag niya si Peter, no? At si Peter, inutusan siya ng Holy Spirit na pupunta dito kay Cornelius. At itong si Cornelius, siya ay nananampalataya sa Panginoon. At nung magkita sila, no, ang ginawa ni Cornelius, he fell at his feet in reverence. No? Nagpatira pa siya. No? Pero ano sabi ni Pedro, tumayo ka. Tao lang ako. Kasi noon nga, pagka ikaw ay nagpatira pa, ang ibig sabihin, Diyos yung sinasamba. At yung pagpapatiripan yung talagang yung noo ay nasa floor. Papagano ng pagpapatirapan. At ang ginagawan lang nun ay dapat ay Diyos. Kaya sabi ni Pedro, tumayo ka. Peter knows his place. Alam niya, hindi akong Diyos. No? Kaya huwag mong gawin yan. Ano pang isa pa? Sa Revelation chapter 22 verses 8 and 9, sabi niya, I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me. But he said to me, don't do that. I am a fellow servant with you and with your fellow prophets and with all who keep the words of this scroll. Worship God. Napakaganda nitong mga statements ito. Kasi may exclamation point. Di ba? Ang ibig sabihin talagang sinigawan niya. No? Si John, huwag mo akong sambahin. No? Alipin lang ako. Angel na yan, ha? Anghel na yan, kumbaga divine being na. Si Pedro, pwede mo pang, yun eh. Pwede mo pang, kumbaga, maintindihan kasi pareho lang tayong tao. Sasambahin mo ako. No? Ito, anghel na ito, tapos pinakita niya lahat ng mga mangyayari. So, ang ginawa ni John, sinamba niya to. Pero ano sabi niya? Sumigaw itong angel. Don't do that. No? I am a fellow servant. No? And with your fellow prophets and with all who keep the words of this scroll. Pare-pareho lang tayo. Ang dapat mong sambahin ay ang Diyos. Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, ang Diyos lang ang dapat natin itaas. Ang Diyos lang dapat natin sambahin. No? Ang Diyos lang ang dapat natin pakinggan at sundin sa buhay mo. More of Him and less of us. Ito yung mga tao at mga nilalang na alam nila kung ano yung place nila. Okay? They are supporting. In the supporting cast. Ito naman yung mga tao o mga nilalang na inagaw nila yung main character. Ito, sabi niya, basahin niya po natin. Ready? Begin. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the Lord. How you are cut down to the ground. You who weaken the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation, on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet you shall be brought down to show to the lowest depths of the pit. Si Lucifer, no, magandang anghel siya.
siya ang pinakamagandang anghel before. But because of his pride, no? Sabi niya, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest side of the Lord. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Ano nangyari sa kanya? Sabi sa verse 12, binagsak siya. No? Sa verse 15, tinapon siya sa lowest pit. So ang lahat ng mga tao, no, na aagawin yung place ng Diyos, itabagsak ng Panginoon. Okay? Isa pa. Ang sabi dito sa Acts chapter 12, verse 21 to 23, basahin ulit natin. Ready? Begin. On the appointed day, Herod, wearing his royal robes, sat on his throne and delivered a public address to the people. They shouted, "This is the voice of a God, not of a man." Immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms. Wow! Grabe, no? Pagka inagaw mo ang kapurihan ng Diyos, ito po ang mangyayari. Ganito nangyari kay Herod. Those people, no, who did not know their place. No? Yung mga inagaw ang bahagi, no, o ang pwesto ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, maganda na evaluate natin sa buhay natin sino ang naghahari. No? Sa puso natin, who is on the throne? Sino nakaupo sa throne? Ikaw ba o ang Panginoon? Di ba? Kaya, napakahalaga na maintindihan po natin ang mga bagay na ito para masabi natin that more of Him, less of me sa ating pong buhay. Napakahalaga po na alam natin yung lugar natin sa mundo. Kaya sana ang maging effect nito sa atin, no? Lagi po tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Lagi po nating alamin ang kalooban niya sa buhay po natin. At kung sakali, meron po kayong pupuntahan, no? Meron kayong desisyong gagawin, sana, pagka tinanong kayo, bakit nyo gagawin yan? Bakit kayo pupunta dito? Sana sabihin natin, because it is God's will. Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. Sapagkat sabihin ko po sa inyo, pagka klaro sa ating pong isip na yan ang kalooban ng Panginoon, the Lord will sustain you. The Lord will strengthen you. The Lord will provide every needs. Hindi ko po sinasabi ngayong umaga na pagkaalam mo na yan ang kalooban ng Panginoon ay magiging madali ang lahat. No? Easy. Walang problema, hindi po. Mas matindi nga eh. No? But God will strengthen us. No? God will give us wisdom. Sabi nga ng isang panalangin, don't pray daw that God will remove all the problems. You pray that God will strengthen you to overcome those problems. Kasi hindi sasagutin ng Panginoon na tatanggalin ang mga problema. Sapagkat yan ay kailangan talaga natin para maging malakas po tayo. Kaya ang dapat daw natin ipadalangin marami strength. Lakas para ma-overcome natin ang mga problema. Okay po? So, ito yung mga tao na hindi nila alam ang kanilang pwesto. Ang sabi sa John chapter 9, verses 35 to 39, ito naman ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito sa verse 37 and 38, Jesus said, "You have now seen Him. In fact, He is the one speaking with you." Then the man said, "Lord, I believe," and he worshipped Him. Normally, pagka sinamba mo yung isang tao, pagka hindi ikaw karapat-dapat sambahin, ang sunod na verse ay, stand up. Pero tingnan nyo, bakit ko binanggit ang verse 39? Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see and those who see will become blind." Kanyang pinagaling nung siya ang sinamba. Because He is God. He knows His place. Hindi rin siya biglang namatay. Hindi rin siya ay para i-prepare ang daan ng Panginoon. Okay? Ang purpose ko kung bakit ako naandito is to reveal who the bridegroom is.
para i-declare ko, ipahayag ko kung sino siya. No? Yan ang aking purpose. Hindi yung ako ang maging bida. No? Hindi yung ako ang maging sikat. No? Hindi ako yung palakpakan. Kundi ako ang tagapagpakilala. Okay? Kung sino ang bida. So, nasabi sa Luke chapter 1 verse 76, you will go on before the Lord to prepare the way for Him. Okay? Ito ang sabi ni Zechariah, no, yung kanyang tatay. And then Isaiah 40 verses 3 to 5, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord. So, ano po ang gusto kong makita natin dito? Ito po, Luke chapter 1 verse 76. Yung tatay ni John the Baptist ang nagturo nito kay John ng iyong role. And then, itong Isaiah 40 verses 35 to, Isaiah 40 verses 3 to 5, ito naman ay yung scriptures. Nung mabasa ito ni John, ay ito pala ang aking role. No? To prepare the way of the Lord. Ano po ang aking gusto makita natin dito, mga kapatid? Napakahalaga ng role ng mga parents. No? Lalo na kung tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Para gabayan ang mga bata kung ano ang gusto ng Panginoon sa kanila. Nakaya po ako. Si Zechariah, nung ipinanganak si John the Baptist, tinuro niya sa lahat. Maging kay Elizabeth. And I'm sure, habang lumalaki si John, nung sinabi niya yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Anak, ito ang gusto ng Panginoon sa iyo. Yun ang itinuro niya. And then, sinuportahan pa niya ng Word of God. Ngayong umaga, mga kapatid, as I've said, napakahalaga ng role natin mga parents. No? Paano nyo kinakausap kayo yung mga anak tungkol sa salita ng Panginoon? Or about God? Nag-uusap ba kayo about God? No? Ano yung faith? No? Ano yung dapat nating sundin at hindi dapat sundin? Di po ba? Napakahalaga po na alam po natin yan. Sa mga singles dito or yung wala pa mga anak, you purpose this in your heart. No? Kapag ka nagkaanak ako, ituturo talaga ang salita ng Diyos. Nalulungkot nga ako nung ay kwento ko na ito sa inyo, na nung nag-testimony yung isang binaptize ko, na anak ng pastor, ang sabi niya, nagpapasalamat ako doon sa aking Sunday school teacher, at because of her, ay nakilala ko ako. Parang sabi ko, ito yung sa akin lang, no? Parang, hindi na share nung daddy niya. Siya. No? Hindi niya sinera yung daddy. O kaya nung mommy. Bakit? Hindi ko naman sinasabi na hindi tama yung nangyari. No? Pero ginamit ng Panginoon yung Sunday school teacher niya para makakilala. Pero sa akin lang, sabi ko, na parang nakakatuwa kung halimbawa sa iyong pagpapatotoo, ang sasabihin mo ay ginamit ang daddy ko o ang mami ko para makilala ko. Diba? At I'm sure si John the Baptist, yan din ang sinasabi niya kung bakit niya nalaman ang role niya sa mundong ito. Because of my dad. No? And because of the scriptures. Kaya mga parents, huwag niyong iasa ang spiritual growth, no? Or spiritual awakening ng inyong mga anak sa Pasko, no? Sa mga Sunday school teachers. Hindi naman dahil sa ayaw namin, no? Pero kasi laging tayo magkakasama eh. Di ba? 24/7 magkakasama kayo sa bahay. No? At kung may authority sa mga anak, ay yung mga parents. Okay po? So, ganito po, nalaman ni John the Baptist yung purpose ng buhay niya because of his parents and the scriptures. Tayo din po mga kapatid ngayong umaga, no? Kung sakaling hindi tayo nagabayan ng ating parents, there is the scriptures. Let us study His words,
sapagkat ipapakita niya ng maliwanag sa atin ang purpose niya sa buhay po natin. Ang purpose ng Panginoon kay John the Baptist is to prepare the way of the Lord. Hindi to be the Savior of the world, but to prepare. Okay? Okay, tingnan po natin ito. Sabi niya, John answered and said, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. And then, sabi pa dito, sa verse 29, he was the bride, is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. Mga kapatid, ngayon pong umaga, nais ko pong malaman natin kung ang atin pong pinapractice sa buhay natin is more of Him and less of us. Ito po ang ating magiging reaction. No? A man received nothing unless it has been given to him from heaven. Nung sinasabi ng mga disciples ni John, no? Uy, kinukuha na yung mga taga-sunod mo. No? Gumagawa din siya ng katulad ng ginagawa. Sabi ni John, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. Maganda ang kanyang perspective. No? Magagawa mo lang yung isang bagay kung yan ay binigay sa iyo ng Panginoon. Okay? Mangyayari ang isang bagay kung i-aalaw yan ng Panginoon. Kaya hindi dapat tayo mataranta. Hindi tayo dapat magpangit. No? Kung hindi mangyari sa atin, yung nangyari katulad nila, hindi dapat tayo maingit. No? Hindi dapat tayo magselos. Hindi dapat tayo magtampo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay. Kung hindi ka binigyan ng Panginoon, ang ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos yan. Di ba? Halimbawa, gusto mong magaling kumanta, pero kahit anong gawin mong training, no? Hindi talaga gumanda. Sana maging reaction natin ay katulad na reaction ni John the Baptist. Okay. Sabi niya, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. And then, ito. Dahil sa itinaas ni John the Baptist ang Panginoon, no? At siya ay nagpakumbaba, sabi niya, rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. Sa ginawang ito ni John the Baptist, sabi niya, his joy was fulfilled. No? This joy of mine was fulfilled. The experience niya ang tunay na kagalakan. No? Hindi siya naigit, hindi siya nagselos, no? At hindi siya nagtampo sa Panginoon. Dahil sa role na binigay niya sa Kanya. Nakuha niyo po ako. Ang gusto ko makita natin dito as we close, kung ikaw pala ay mamumuhay na itataas mo lagi ang Panginoon sa buhay mo, hindi ka maiingit, hindi ka magsiselos, hindi ka magtatampo sa Panginoon. You will not be bitter to God. Maybe ang dahilan kung bakit nalulungkot tayo sa oras na to. Hindi tayo masaya lagi. Hindi tayo fulfilled. Sapagkat all this time, ang klase ng ating pamumuhay ay katulad ng yung kumbaga babalik rin natin. More of me or more of us and less of him. Napakaganda mga kapatid na balik rin natin. Mahalin natin at itaas natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Again, sa lahat ng mga achievements natin, sa lahat ng mga mararating natin, no, taas natin ang Panginoon. Kahit hindi na tayo makilala, no, basta ang Panginoon ang may taas natin. Kahit na tayo ay pagtawanan, no, basta may taas natin ang ating Panginoon. Ngayon kung 2025, no, nawa ito ang maging takbo ng ating pong buhay. More of Him, less of me. Paano po mangyayari yan?
We need to know Christ deeply, know our place properly, and we should know our purpose completely. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa salita mo na amin pong narinig. Salamat po sa buhay ni John the Baptist. Ginamit mo siya para maging halimbawa namin. Salamat po, Panginoon, na bagaman may karapatan siya to claim the glory, pero hindi yun ang ginawa. Hindi yun ang ginawa niya. Pinaubaya niya sa Panginoon Jesucristo. Sapagkat yun naman ang tama. Yun naman talaga, Panginoon, ang inyong kalooban. Lord, alam ko po na ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang mga struggles. Tulungan mo kami na ma-realize na sa bawat buhay namin, nawa ang makita ay ikaw lang. At kahit hindi na kami. Sapagkat sa pamagitan po noon, ayon po sa inyong salita, ang mga nagpapakumbaba ay inyo pong itinataas. At ang mga nagmamataas sa inyo pong ibinabagsak. Ngayon 2025, Lord, tulungan mo kami na mamuhay na ikaw po ang makikita ng mga tao at hindi kami. Salamat po sa inyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.